24 oras lang at hindi inabot ng 11 araw ang pag-ubos umano sa 125 million peso confidential funds ni Vice President Sara Duterte na inihatid sa iba't ibang individual. Isa yan sa mga alegasyon ng nagpakilalang dating aide umano ng bise na si Ramil Madriaga sa pagharap niya sa impeachment proceedings ng House Committee on Justice laban kay Duterte. Idinetalye rin ni Madriaga ang kaugnayan niya sa bise, gayon din kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na kumausap umano sa ilang retiradong general para patalsikin sana si Pangulong Bongbong Marcos. Nakatutok live si Tina Pangiliban Perez. Tina! Mel Emil Vicky sa kanyang kauna-unahang pagharap sa House Committee on Justice, idinetalya ng nagpakilalang dating aide at umano'y bagman ni Vice President Sara Duterte na si Madriaga kung paano niya dineliver sa ilang individual ang 125 million pesos na confidential funds. At hindi daw niya ito ginawa sa loob ng 11 araw, kundi sa loob lang ng 24 oras. Mula sa pagsundo sa Camp Bagong Diwa sa Taguig kung saan siya nakadetine, hanggang sa pagdating sa Kamara, napakahigpit ng pagbabantay kay Ramil Madriaga, ang nagpakilalang dating aide at umano'y bagman ni Vice President Sara Duterte. Naka-bulletproof vest at helmet si Madriaga. Tinanggal lang ang posas nang iupo na sa komite si Madriaga. Sinampi na siya ng House Committee on Justice kaugnay sa naging papel niya sa paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education sa ilalim ni Duterte. Pinabasa kay Madriaga ang kanyang supplemental affidavit kung saan inilatag niya ang kanyang kaugnayan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at sa anak nitong si Vice President Duterte noong panahong mayor pa lang ito ng Davao. Her denial of any affiliation with me is absolutely false. She lied under oath in her perjury complaint against me. Kasama sa affidavit ni Madriaga ang ilang litratong magpapatunay raw rito. Ang screenshot ng video conference nila kay Duterte nang mag-anunsyo ito na hindi natatakbong presidente noong eleksyon 2022. Sabi ni Madriaga, isa siya sa mga tumulong sa kampanya ng bise. I posted the screenshot of our video conference on my Facebook account with the caption just telling her I cannot vote intelligently without her name on the ballot. A printout of the Facebook post dated September 29, 2021 is here to attach. May I know what's happening to you, Mr. Madriaga? You seem to be crying. Are you crying? I just remember one moment. Are you crying? I just... You are nearly crying. Malungkot lang po. Nang manalong vice-presidente, nagpatuloy raw sa pagtulong kay Duterte si Madriaga. Idinetalya niya rito ang pag-deliver niya ng mga pera sa iba't ibang individual sa utos-an niya ni VP Duterte. In the morning of December 20, 2022, Sarah called me and she said, Sir Ram, please coordinate with Colonel Nolasco. Meron tayong deliver sa San Pablo, Laguna, sa Night Street, at sa Ombudsman. 4 large dark bags were unloaded from the vehicles. 3 large dark bags and 1 lighter colored and relatively smaller bag. Colonel Nolasco told me that each bag contained around 30 million pesos to 35 million pesos. Nabanggit din ni Madriaga si PRRD, ang initials ng dating Pangulo na si President Rodrigo Roa Duterte. Previously and upon direct instruction sa PRRD, Sara, I've also delivered money to Ombudsman Samuel Martires or Tony Ryan, which I usually place inside an open trunk of a designated car. Sabi ni Madriaga, confidential funds daw ang mga ito. A few years later, I read from several media reports that the 125 million pesos OBP confidential funds in 2022 were reportedly utilized in just 11 days. This is wrong because I personally disposed the money in less than 24 hours. Ginamit din daw siya bilang dummy sa bank accounts para sa paglipat ng milyong-milyong pisong pera noong panunungkulan ni dating Pangulong Duterte. These were opened by people close to PRRD who informed me that money will be transferred to these accounts for intelligence operation and for laundering.
I was later instructed to sign an entire checkbook where the amounts and pays are left blank. I agreed to do this because at the time I had complete trust in PRD and his close associates. Alam daw ito ng dating Pangulo at may mga pagkakataong inutusan pa siya nito. I distinctly remember that PRRD directed me on 3 separate occasions to pick up 100 million from a bank inside the mall in Lubao, Pampanga, which were all delivered to Malacanang. May pagkakataong humingi pa raw si Digong ng tulong kay Madriaga tungkol sa problema umano ni Attorney Mans Carpio, ang asawa ng bise, kaugnay ng Bureau of Customs o BOC. After 2 days, I went to the BOC to meet the female lawyer to discuss the release of construction equipment. This time, I learned that the construction equipment was actually magnetic lifters. The same were confiscated because it contained a large amount of shabu. However, the female lawyer informed me that it was difficult to release the same because it was a hot item. Later, I learned that the content of the magnetic lifters is at least 500 kilograms of shabu worth 4.3 billion pesos were mysteriously missing. Ikunento rin ni Madriaga na matapos manalong bise ni Duterte, kasama raw siya ng kausapin ng dating Pangulo ang ilang retired general ng Armed Forces of the Philippines para sa pagpapatalsik kay Pangulong Marcos pagsapit ng 2025. The general objective was to ensure that PBBM will only serve less than 4 years of his term as president, so that Sara, upon assumption to the presidency, will still be eligible for the presidency in 2028. In the event that BBM will not voluntarily step down or hand over the presidency to Sara, extraordinary measures of overthrowing BBM will be considered, which include assassination. Sa affidavit ni Madriaga, lumalabas na naputol ang kanilang relasyon ni VP Duterte nang hindi siya nito tulungan sa kasong land grabbing na inilapit kay Madriaga ng ilang magsasaka sa Bataan. Pero may punto raw na binisita siya sa kulungan ng bise. Sometime in October 2025, after I got arrested for alleged kidnapping, I was surprised to see Sara through the metal railings of the passageway. She smiled and waved at me. Jail Warden Sabiniano handed me a phone. When I said hello, I recognized the voice of Sara and she asked me about my well-being and conditions inside the detention facility. She was also apologetic for failing to do something or assist in my ongoing criminal case. Imbitado rin sa hearing si Vice President Sara Duterte. Katunayan, inilatag pa ang kanyang nameplate at ilang beses din siyang tinawag sa hearing kanina. Pero hindi po dumalo ang bise. Nandito naman yung kanyang abogadong si Attorney Michael Powa. Pero nilinaw ni Powa na nandito siya hindi bilang bahagi ng defense team ni Vice President Duterte, kundi sa bisa ng subpoena na ipinalabas ng House Committee on Justice sa kanya bilang dating opisyal ng DepEd. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Tina Panganiban Perez. Hinihingan po namin ng reaksyon si Vice President Sara Duterte sa mga sinabi ni Madriaga. Dati na niyang itinanggi na nagtrabaho sa kanya si Madriaga at wala raw siya kailanmang iniutos dito na kahit ano. Naging maingat sa pagtatanong ang House Committee on Justice sa mga resource person na humarap sa pagdinig sa mga impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Hindi kasi pwede ang mga mapang-usisang tanong at tanging clarificatory questions lang ang pinayagan. Ang pag-question naman ni Representative Paulo Marcoleta sa kredibilidad ng nagpakilalang bagman ni Duterte na si Ramil Madriaga, pina-strike out sa records ng pagdinig. Nakatutok live si Ian Cruz. Ian! Yes, Vicky, halos lahat nga ng mga mamabatas na miyembro ng House Justice Committee na nagtanong sa resource person gaya ni Ramil Madriaga ay pinaalalahanan ng kanilang chairperson na huwag magtanong ng mga probing question o nung mapang-usisang tanong. Alinsunod ito sa iginigit ng komite na hindi trial ang kanilang ginagawa. All of the same. Do I hear a second? Let me be very clear. Ang ginagawa natin dito ay hindi trial. Ang tanong lang natin, may sapat bang batayan para umusad ang proseso? Sa Kamara, nagsisimula ang impeachment process.
Sa atin ang unang galaw. Sa atin ang direksyon. At gaya ng sabi ng mga kabataan, hawak natin ang beat. Hawak natin ang beat. At sa kapangyarihang ito, pananagutan sa taong bayan ang dapat manaig. Yan ang paalala ni House Justice Committee Chairman Jervil Luistro sa kanyang mga kasamahan sa pagsisimula pa lang ng kanilang pagdinig. Kaya naman sa tuwing may nagtatanong ng probing o mapang-usisang tanong sa mga resource person, hinaharang agad. At the time you notarized the document, did you observe any untoward? With all due respect, Honorable Dumogan, I believe that your question is already a probing question. Please be reminded to confine your questions to clarificatory only. If I may, nasaan po yung iPhone na yon yung sinasabi? Honorable Jokno, I will lament submit- that I have to prevent you from raising further questions along that line because that is probing already. Thank I'm you. sorry, but let us always be reminded that this is merely a clarificatory hearing. Thank you, Madam Chair. So ito ho ba ay pwede ho ba nating masabi na galit kayo kay VP Sara? Honorable De Lima, I think that's probing already. Sa mga clarificatory questions sa nagpakilalang bagman ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga, may mga nilinaw naman sa mga sinabi niya sa kanyang supplemental affidavit, partikular sa confidential funds na inihatid niya sa iba't ibang individual. Sa pagkakaintindi ninyo, naubos na yung 125 million na OVP confidential funds sa loob lamang ng 24 hours. Opo, exactly po, 18 hours po siguro. May time limit ang pagharap ni Madriaga sa House Committee na hanggang alas 4 ng hapon lamang pinayagan ng korte. Kaya pasado alas 3 ng hapon, pinagbotohan na ng Justice Committee members ang pag-excuse kay Madriaga dahil kailangan pa nitong bumalik sa kanyang kulungan sa BJMP facility sa Camp Bagong Diwa sa Taguig City. Bago siya umalis, pinirmahan at isinumite niya sa komite ang waiver sa bank secrecy law para mabusisi ang kanyang mga bank accounts. Nang makaalis si Madriaga, nagsagawa ng manifestation si Representative Paulo Marcoleta para questionin ang kredibilidad ni Madriaga. The testimony is entirely uncorroborated and rests solely on the word of a detained criminal suspect. You are touching on the credibility again. But And this is please, about the It has been testimony. amply discussed, Honorable Marcoleta, that even suspects are presumed innocent. Hindi pa po convicted si Ramil Madriaga, and he is entitled to that presumption. Ano lang po ang pwede kong sabihin, ma'am? Anything that is about, Ang that is nangyayari kasi contained dito, in the affidavit. Ang gusto lang pong mapakinggan dito kay kung ano lang naayon sa mga miyembro dito. Paano po yung mga You posisyon are- naman na nasa kabila? Pero pinaalalahanan niya si Marcoleta na maaari lang niya itong gawin sa trial proper mismo at hindi sa pagdinig na ito ng House Justice Committee. Kaya pina-strike out ang kanyang mga komento mula sa records ng pagdinig. Madam Chair, I move to strike from the records the remarks of Representative Marcoleta There is a pertaining to motion to credibility strike of the out witness. from the record pertaining to the statements pertaining to the credibility of the witness. Is there any second? Same has been seconded. Any objection? Hearing none, the motion is approved. Please strike out from the record all statements of the Honorable Marcoleta pertaining to the credibility of resource person Ramil Madriaga. Baka po walang matira doon, mama. Sana yung final lang kasi Please Wala nang- understand at that least the issues Filipino concerning people are watching kahit credibility na pina-strike out niyo yung mga must be statements ko. raised in the trial. Vicky, marami pa sanang tanong ang mga miyembro ng Komite kay Madriaga pero yun nga, kailangan na niyang umalis. Pero nabanggit naman sa hearing ni Deputy Speaker J.J. Suarez na maaari pa rin naman nilang hilingin sa korte na may jurisdiction kay Madriaga na payagan siyang muling makadalo sa hearing kung kinakailangan pa. Balik sa iyo, Vicky. Iyan, i-clarify mo na nga para sa amin. Ano nga ba yung sinasabing clarificatory question?
At ano ang kaibahan nito sa probing questions na pinagbabawal kanina? Yes, Vicky, pag clarificatory questions, yung mga nakasulat na doon sa affidavit ng isang individual, halimbawa ni Madriaga, doon ka lamang po pwedeng magtanong. Halimbawa, may mga paragraph doon o mga sentences na hindi malinaw, hindi mo alam kung ano yung tinutumbok ni Madriaga. Halimbawa, doon po pwede ka nga magkaroon ng clarificatory question. Kapag probing question naman, ito yung mga tanong na wala na doon sa nilalaman ng kanyang affidavit, kaya pinagbabawal ito ng komite. Vicky. Iyan, bakit naman daw bawal yung mga probing questions sa pagdinig kanina? Yes, Vicky, kasi ang constitutional mandate ng House of Representatives, sila yung nagde-determine ng probable cause pagdating nga sa impeachment process. Kaya itong mga pagtatanong sa mga witness, yung pagko-cross-examine, pwede lang mangyari yan kapag umakyat na itong impeachment proceeding doon sa Senado kung saan magkakaroon ng proper trial. Balik sa'yo, Vicky. Okay. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz. Bagamat nagsabing hindi dadalo email ay ilang beses pa rin tinawag si Vice President Sara Duterte sa pagdinig nga ng House Justice Committee sa pag-asang darating pa rin siya o ang kanyang kinatawan para magpresenta ng kanilang mga ebidensya laban sa mga paratang na pinaparatang sa kanya. Pero dumalo nga yung dating tagapagsalita ni VP Sara at dating opisyal ng Office of the Vice President na si Attorney Michael Powa. Agad niyang nilinaw na dumalo siya bilang dating opisyal ng Department of Education at hindi bilang abogado ng Vice Presidente. Bahagi ng pagtatanong kay Attorney Powa ang pagpapalabas ng mga dati niyang pagtestigo sa Committee on Good Governance sa nakaraang Kongreso. Bagamat inulit ng dating opisyal ng DepEd na may natanggap nga siyang pera direkta mula kay Vice President Duterte na labas sa kanyang sweldo, nilino niyang puro raw ito reimbursement at ipinahiwatig na wala itong kinalaman sa anumang anomalya. Kasama kasi sa mga aligasyon sa Sabaya complaint na ilang opisyal ng DepEd ang nakatanggap ng pera mula 15,000 pesos hanggang 50,000 pesos mula mismo sa Vice Presidente. Nag-adjourn na bago mag-alas 7 ang pagdinig. Nakatakda ang susunod na pagdinig sa April 22. Kasama sa mga inaasahang dadalo ang Office of the Ombudsman, Securities and Exchange Commission at ang BIR. Inaprobahan din ang pagsubpina kay dating Senator Antonio Trillanes IV para ipresenta ang mga dokumento ng umano'y ill-gotten wealth ni Duterte at non-disclosure of assets sa kanyang Statement of Assets, Liabilities at Net Worth o SALN. Ipinasabpina rin ang Anti-Money Laundering Council para magpresenta ng mga dokumentong may kinalaman kina VP Sara at sa asawa niyang si Attorney Manasseh Carpio. Narito ang bahagi ng pagharap ni Attorney Powa sa House Justice Committee. If I may just contextualize everything, Yes, please. Your Honor. Kasi there were several incidents na nire-reimburse ako, although hindi siya yung monthly, no? So, for example, Your Honor, that incident that we were pertaining to, the same incident close to December, because we had to host, alam niyo na, yung fellowship ng media, kinulang po yung budget ng DepEd, so naglabas ako ng sarili kong pera. So that's what happened. Now, in other incidents, similarly, that's why I had to really categorically say that these were reimbursements for personal expenses that I personally shelled out po. Sa isinagawa namang press conference matapos siyang pagdinig email ay maingat si House Justice Committee Luistro sa pag-uugnay dun sa inilabas na Notice of Disallowance ng BIR laban sa OVP. Dito sa kasong sinampa laban sa Vice Presidente, ang sabi niya, ang tanging dahilan nung paglalabas ng Notice of Disallowance ay violation lang daw ng Joint Circular at wala pang papatunay na ito may kinalaman nga doon sa aligasyon na isinampa laban sa Vice Presidente. Yan ang latest mula dito sa Kamara. Emil? Maraming salamat, Rafi Tima.